Mabuti na lang may tinira sa atin si daga kahit papano tingnan nyo. Kasi hindi po natin ito namalayan sa laki ng lugar natin at sa dami nating tanim. So hindi lahat ating ma-check ba. Pero ganyan talaga. Kaya ang advice ko, kung mag-farming ka, maramihan mo, damihan mo. Para sa daga or anumang insekto na titira nito, mga ibon, doon sa mga taong manghingi kasi walang hiya. At saka, para sa iyo. So para sa akin, tatlo ang dapat na i-consider mo kung mayroon kang itatanim. Para sa hayop or dagang kakain, possibilities yun sa mga manghingi ay. Para sa iyo, pang-apat, para sa mga magnanakaw. Yun, kasi mayroon talagang magnanakaw pero so far so good our place because this is secluded in our place. Secluded means yung hindi basta-basta mga tao makapasok dito. Either natatakot sila or either they are respecting me. Kasi lahat ng mga tao dito sa baba, mga pinsan ko halos lahat. So, ganun ang mga nangyari. Maraming problema kasi sa ibang mga farmers, ninanakaw nila ang kanilang mga tanim. May mga nag-chat sa akin, sabi nila, brother, ang hirap kasi ninanakaw yung mga tanim namin. Dalawa kasing estilo namin dito kung paano maghiwa ng piling. Ganito, mas komportable ako sa ganito na estilo. So, ganito, i-ready natin to for market. Pero sabi ko nga, pag may stall ka, malaking kita mo kasi this is 30 to 35. Pero ipadaan mo sa ibang kamay, ang tanggap nito is only 15 pesos to 20. Lalo na pag maraming saging, napakamura talaga. Pero ang logic ko is, sino bang magbigay sa iyo ng 15 pesos or 20 per kilo? So, tsatsansa ko dito, wow, this is less than 10 kilos. Therefore, this is money. Kahit ganito ang postura nito, may itim pero wala itong problema sa loob. Kasi mabibinta dito sa Bohol, basta hindi lang bugtok ba. Ganito. Nakainan na siya ng daga. So, we are making here money. Ganito. Ang buhay natin, minsan, parang saging, parang prutas, parang tanim. Sa ganda rito, tingnan nyo, ganda. Pero pag sa likuran, pangit kasi may sira. May mga taong ganun, ang ganda ng tindig, ang gwapo, pero ang pangit ng ugali, tulad ng mga bashers ko, yung iba, okay sa ng postura. Pero, alam nyo ba, mayroon talaga mga bashers ko na nagchat-chat sa akin, sabi nila, brother, kaibigan na po tayo, hindi na po ako magbabasa iyo. Kasi naintindihan nila ang ating hagitkain. Simula, nayabangan sila sa akin kasi they are judging me according to what they have seen na video. Pero sa diha nga ilang nakita ang iba't iba nating mga videos, lalo na nakita nila that I am also a servant of God. Nagbi-business ako, mayroon tayong resort dito sa Alis sa Bohol, na iba ang kanilang tingin. Kaya naghingi sila ng kapatawaran. May mga tao na akala natin masama kasi pangit. Pero at the back of their posture or figure, ito, ang ganda tingnan. May mga tao rin na tulad nito, pogi at maganda, pero ang kaluluwa, ganito kapangit, sira, kasi dinaga yung kanilang kaluluwa ng kasalanan o anumang makamalian sa buhay. Maniwala kayo, only Blessed Virgin Mary is considered as perfect except Jesus Christ, born on this planet Earth. Yun ang paniniwala ko. Ako mismo convinced ako doon. Bakit? Kasi sabi ng Wisdom chapter 1 verse 4, hindi po papasok yung wisdom sa taong may kasalanan. And the wisdom 1 Corinthians 1:24 refers to Jesus Christ. Then Jesus lived
in the womb of Blessed Virgin Mary for 9 months. Kaya, technically, by logic, wala pong kasalanan ng malabirhen. Pero tayong lahat, maniwala kayo sa akin, para tayong isang buwig ng saging na ito, may mga bahagi ng ating buhay na maganda, tulad nito. Kahit itong piling ito, maganda dito sa kabila, pero sa kabila hindi. Ganun talagang buhay natin. May maganda, mayroong hindi. Pero what people are doing, makinig kayo. Alam nyo ba yung mga mayayaman na tao, yung utak prosperous, ang pinakita nila sa taong bayan at kahit kanino man, ito lang nga side. Pag may mag-leak sila na hindi kanais-nais or malansang amoy ng kanilang pamilya or kanilang reputasyon, anong ginawa? Nagbabayad yun, kahit media, hindi ko sinabi, hindi ko nitake yung media kasi nasa media ako nasa TV radio ako, lalo na pinasukan kong internet, nasa newspapers na ako nagsusulat araw-araw. Pero totoo yun, mayroon talaga makasamahan kami nagpabayad in order to stop criticizing these rich people. Kasi gusto nila, ang tingin natin sa kanilang reputasyon, ganito kalinis, ganito kaganda. Pero ang mga pulubi, the average people, anong ginawa? Sinisira ang pamilya nila. Sila pang nag-uuna ng Radyo Baba, mga Marites at Marisol, kaya ang tingin sa mga tao sa kanila ganito. Mamili ka, ano ang pinaka-the best? Kasi sabi ng Biblia, Matthew 5:16, ipakita mo yung liwanag mo. Shine like a light. Paano yun? Yung mga magandang bagay lang sa iyo dapat makikita ng mga tao. Ganito lang dapat. Itong sa kabila kasi pangit, wag na. Kahit sabihin hindi naman tayo perfecto lahat, tama. Pero what I mean is, why not maximizing the goodness that we have? And hiding the evil things that we have. Yun dapat. Pero nang ginawa ng tao sa Facebook, mga content creators, itong pinakita nila. Kabaliwan, walang kwenta, nagubad. Yun ang aking ibig sabihin. Kasi yung mga bashers ko, hindi sila doon nakikialam. Pero nang tinuruan ko ang sambayanan ng kagandahan ng buhay, ganito, tinuturo ko ang salita ng Panginoon, tinuturo ko paano umangat. Anong ginagawa nila? Gusto lang sirain ang aking pagkatao, gusto lang ganito ang tingin ng mga tao. Alam nyo, ako yung vlogger na pumapatol sa basher, tandaan nyo yan. Doon sa comment section, nag-answer ako doon. Minsan nagagalit ako. Kasi nagpakatotoo ako. Pinuna ko sila at nilaro ko for algorithm purposes. Kasi, para hindi na sila mangbas sa ibang mga tao. Kasi pinuna ko na. Ganon ang aking pagkatao. Gusto ko lang ipahiwatig at ipaalam sa inyo. So, my point goes this way. Sana, ganito lang kaganda ang ipakita natin. Ganito ka-healthy yung buhay sana natin. The way I handle this buwig of saging or banana na nasa likuran lang, hindi ko pinakita masyado yung pangit dito sa likuran. Kinuha natin. Like me, kunin natin. Dapat lang kunin itong mga masama sa ating buhay, mga kahinaan natin, at itira at kunin at palagan yung mga maganda sa atin, yung potensya natin, greatness natin, talents natin, abilities natin. So, walang kwenta, anong gawin? Itapo natin. Ano ang ating i-retain? Itong maganda. Ganun ang buhay. Dapat marunong kang mamili. Kay tao sa ating buhay, may kasabihan nga, people are busy collecting stones rather than diamonds. So, ang walang kwenta, tapon. Bagay man, tao man, or ginagawa mo, because one of the reasons why people are not successful because of broken focus. This is full of alkaline. Subukan natin. This is good for our hyperacidity because this will neutralize our acids at the stomach. So, ganun. Ito, this is not a waste technically. Kasi mayroon akong doktrina sa mga followers ko. Nasa totoo lang, wala talagang tapon. Bakit? Kahit yung mga consider ting waste, pagkain, may manok, may pusa, aso, makakain doon. Ito, waste ng farm. This will be automatically as the foods of other fruits here.
Para sa akin, lahat may gamit. Tama yon biblically. Lahat may gamit. Proverbs 61:4, lahat ng bagay may purpose talaga. So sana, sa inyo nakitang saging na maganda, yun din ang inyong dapat ipakita sa buhay nyo. Yung liwanag lang, yung potential nyo, yung greatness nyo. Kainaan nyo, tapon nyo, tago nyo. Because may kasabihan, ang mali sa paningin ng bata, ito naging tama. Kaya nga accountable ka sa buhay mo. Be sure. Kasi sabi ni John Maxwell, 10,000 people you can influence for your whole life. Kaya nga, be careful to your existence kasi nag-influence ka ng tao. Tulad ko, I am influencing all of you, kaya dumami yung following natin, millions ang viewing natin. Because I influence you. Kaya be responsible to yourself. My challenge to you, ganito mo sanang buhay nyo. Yung maganda lang. Okay? God bless.